Basta pag nakita ko kayo ulit, sana... RN. Oo, makakamukha ko na kayong mga RN. Ano pa? Yun nga, thank you, no? Thank you for being good student. Thank you, ma'am. Na-toxic ako sa pagiging puwela ninyo. Hindi ako na-toxic. Siguro kung na-toxic man, lahat tayo pagod, no? Dahil sobrang sa atin lahat yung mga cases. Pero generally, nag-enjoy ako sa inyo. Though late kayo ng last day. Ang late ba kayo na last day? Pinahirapan niyo kami, ma'am. Pinahirapan? Actually, makakabawi yung iba doon, no? Kung mataas yung mga nakuha. Ayun. Tapos, pagkapasa ninyo, huwag niyo akong kalimutan. Text niyo lang ako. Kung hindi naman kayo pumasa, huwag niyo akong kalimutan. Pwede ako pumasa. Hindi, positive naman tayo na. Huwag kayong mahihiya, no? Madaming tao yung hindi ganun na nagiging swerte initially, no? Pero, at the end of the day, ay, malay niya maging top notcher si ano na. Oh my God! At the end of the day, you need to go on with your life, no? Tuloy ninyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Alam ko madaling sabihin, mahirap siyang gawin. Pero, you need to, continue. Kasi kung titigil kayo doon, wala na. At in end na, wala nang chance pa para mag-grow kayo, di ba? So, you continue. Tapos, kung pumasa kayo, you continue your studies, no? Mag-masters kayo. Kasi sa dami-dami ng mga nurses ngayon, maganda yung meron tayong edge. No? Para, though hindi nyo man na-maintain yung dun sa credentials nyo ng college kayo, at least sa postgraduate school, o sa graduate school, at least meron kayong ipagmamalaki. Diba? Tapos, pag napunta ako doon sa atin, huwag kayong mag-snap, ha? Nakita ka namin. Hindi na pupunta, ma'am. Next week baka nandun ka. Nakita namin. Dala kayo sa Maybell. Ay, hindi. Okay, no, aaminin ko naman, madalas nakakalimutan ko yung mga pangalan. Pero yung cases ninyo, hindi ko makakalimutan. Kung nakalimutan mo kaya yung akin. Hindi naman kita naging student, no? Ma'am, nung pumunta ka ng Fatima, Oo, kasama kanina Alvin, di ba? Oo. Yun nga, naalala ko na eventually. Ako, ma'am. Ay, hindi. Panira ka eh. Basta, thank you. Thank you din sa pag-aalaga sa lisensya ko. Ayan, hindi nagasgasan ng lisensya ko for this week. Sana may natutunan kayo. Sa mga life experiences ko, kahit puro kwento ako, at least no, meron sana kayo Ha? May natutunan ako, no? Madami akong natutunan sa Like inyo. what, ma'am? Dapat mag-empty stomach, no? Okay, madami akong natutunan. Your group is composed of different personalities, no? Nakita ko yon at sana kahit na meron kayong medyo konting hindi pagkakaintindihan minsan, no? You cherish your group. Tandaan niyo, pag nag-work na kayo, guys, doon nyo maaalala lahat ng mga nangyari sa grupo ninyo and you will really miss it. Ako, kahit na nakakaaway ko yung groupmate ko na isa, ngayon minsan na naiisip ko, kumusta na kaya si Ralph? Kasi lagi kong kaaway yan eh. Kasi medyo magaling din siyang mag-debate or nakikipag-debate talaga siya sa akin. So, kumusta na kaya siya? Ganyan-ganyan. Tsaka namimiss ko yung kalokohan. Kaya cherish ninyo yan, no? Dahil kapag nag-work na kayo, focus na kayo sa work. Kasi dagdag responsibility na naman ang darating sa buhay niyo pag naging nurse na kayo. Hindi madali ang maging isang nurse, pero masarap maging isang nurse. Tandaan niyo yan. Kung hindi man ninyo dati gusto yung nursing, antayin niyo na magka-lisensya kayo or antayin niyo na ma-feel niyo na nurse na talaga kayo. Darating na darating. Okay. Kung meron mga pagsubok na dumarating sa buhay ninyo, financially, sa family, ganyan, no? Sariling, yung buhay ninyo, kayo mismo yung gumagawa sa buhay ninyo, hindi naman yung family ninyo, hindi naman yung family support yan, okay, malaki yung support niyan, pero mas malaki yung percentage kung ikaw mismo yung gagawa. Hindi ko nasabi sa inyo, nung high school ako, nagka-cancer si Papa, hindi na ako makakapag-aral ng college. Anong ginawa ko? Sabi ko, hindi ako makapag-aral. Ano ginawa mo? Pumunta ako actually pinapag-enroll ako dun sa State University, kaya lang, yung school na yun, nung binigay yung form sa akin, photocopied lang yung registration form. So sabi ko, kung dito ako mag-aaral, baka ma-compromise yung studies ko. So, nung high school ako, that was when I was 16. 16 years old ako nun, 4th year college. Ang nangyari,
nasa first quarter, top 2. Second quarter, top 2. Third quarter, na top 8 ako. Kasi yung third quarter, yun yung time na na-diagnose ng cancer si Papa. So, they need to go to Manila. Naiwan ako with my 2 siblings. So, naging nanay at tatay nila ako at the age of 16. Okay? So, anong nangyari, nung sinabi na ni Mama sa akin, kasi lumabas na lahat ng resources namin, wala nang pera sa bangko, meron na rin mga na-sacrifice na business. So, sabi ni Mama,